So, narito po ako ngayong umaga ito dahil nga po with our pressing issues na umikot po ngayon, no? Tungkol po nga sa involvement ng aming operasyon na kung saan nagkaroon po ng hindi magandang pakikitungo ang aming operasyon na headed by me personally po. MMDA Special Operations Group with our uniform personnel po natin, si Captain Felipe po. So, first and foremost po, alam naman po natin, gusto ko rin pong i-ano po sa inyo, no, na yung trabaho ko po is, it's not a job na araw-araw requires me to be. It requires me to be on the road every day, from morning until evening. So, pero hindi po tama na we involve emotions. It should not be emotional in such a sense na it will get ahead of us. So, nais ko po itong umagang ito, formally po na humingi po ng paunawa at of course gusto ko rin po magbigay ng humingi ng paumanhin. Hindi lang po sa ating kagalang-galang na commissioner, but also directly to Captain Felipe po. Sir, if you are listening to this, ako po ay humihingi ng paumanhin sa inyo dahil po sa nangyari na it's not my intention na magkaroon po ng ganong hindi maayos na pangyayari at pakikitungo po. So, aside from that, nais ko rin po humingi ng paumanhin, hindi lang po kay Captain Felipe, but also to the entire Philippine National Police. It is not my intention to tarnish the good reputation of the institution of the Philippine National Police, and as well as, of course, sa ating kagalang-galang na Commissioner, sir, nais ko rin po humingi ng paumanhin po sa inyo. I know it is a case which is may mga damdamin po tayo ng saktan, and lalong-lalo na po ito po coming from a family of a very prospective at kagalang-galang na nagkakapulisan po. So, Commissioner, once again, yan po ang aming nais na gusto po po sa inyo. And aside from that po, no, in connection to this issue, alam naman po natin na nagkaroon po ng isang pangyayari a few weeks ago na involving, once again, our operation and a group of transport group na nangyari po. I am very thankful, taus-puso nagpapasalamat sa ating kapulisan, lalong-lalo na po sa pangunguna po ni Major Robles at ang kanyang dalawang kasamahan na kung saan ako po ay tinulungan at pinoteksyonan sa any bodily harm that could have been caused during that incident. And aside from that, nais ko rin po magparating, no, ng humihingi rin po ako ng kumbaga ng pag-unawa at humihingi rin po ako ng pasensya sa aming institusyon, sa Metropolitan Manila Development Authority, with what has caused or it could have damaged the image of the good agency. So ito po ay wala sa aking intensyon. And as I said, hindi po ito, ang emotions ay hindi po tama na ilagay po sa ating ulo at it's not the right thing to do. Hindi dapat po kumbaga, ibigay natin the respect for each other. It should always be the top-notch priority sa lahat naman po ng bagay. So with that, Commissioner, once again, humihingi po ako sa inyo ng pag-unawa at humihingi po ako sa kanyang personal. Papasalamat ako kay Mr. Gabriel Go. Totoo, maraming emotions ang lumabas dito, lalong-lalo na sa hanay ng kapulisan. Because the offense was not just done to Captain Felipe, the offense was done to the 225,000 strong members of the Philippine National Police, both active and retired. This is not just a story of Mr. Go and Captain Felipe. Ito yung storya ng mga institusyon. Kaya bilang kuya ng Philippine National Police, tayo po ay nanguna para medyo makalabit ang ating mga kaibigan sa MMDA na sana bigyan naman ng konting respeto ang uniforme. Napakahirap maging pulis. Kung alam nyo lang, yung proseso kung paano maging pulis,
yung public order and safety natin ay nakasalalay din sa kanila. So bigyan naman natin ng konting kortesiya ang uniforme na sinusuot ng mga pulis mula noong 19 forgotten hanggang sa kasalukuyan. Yung law enforcement naman, hindi naman contest yan ng papugian, hindi naman kailangan na ipakita pa natin at medyo mabastos pa ang kahit sinong member ng law enforcement agency. It all boils down to one word: respect. Respect not just to the Philippine National Police members, but maybe respect also to private individuals. Kasi siguro ang huwag nating kalimutan, we are government officials. We are not vloggers. So first and foremost is public service.